Hello mga kapatid, kamusta? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ang iyong lingkod ay naparito na naman upang maghatid ulit sa inyo ng mga nakataling hiwaga, mga lihim na dapat na naming ipahayag sa lahat. Patungkol sa divine wealth and assets o banal na kayamanan ng Diyos o ang sagradong biblical accounts. Anyway, sa mga bago pa lang na napadpad dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit ang notification bell para laging updated sa mga susunod ko pang mga content na ilalabas. Please like, comment, and share. Ang content na aking ihahayag ngayon sa inyo mga kapatid, ito ay patungkol sa bank confirmation. Bakit bank confirmation ang aking topic na ihahayag ngayon sa inyo mga kapatid? Ito ay upang malaman natin o mapatunayan natin kung legit ba talaga itong tinatawag na sagradong biblical accounts. Sapagkat mga kapatid, walang ibang magpapatunay nito kundi ang bank confirmation lamang, hindi ba? Napakadali lamang unawain. Ano naman kasi ang magiging silbi ng mga bank accounts na ipinapakita kung wala naman itong bank confirmation? Lalabas lamang ito na piki. Mga kapatid, may kunti akong paalala sa inyo. Kapag merong nagpakita sa inyo ng mga bank accounts umano na nakapangalan sa kanila, kapatid, hingin nyo ang mga bank confirmation. Kung talaga bang kinukumpirma ng bangko ang mga accounts na pinapakita sa inyo. Kapag walang maipakita mga kapatid, abay, takbo na. Oh, hell no! Ano ba itong bank confirmation at gaano kahalaga? Bank confirmation is the auditor's audit procedure to test the existence, accuracy, and ownership of the bank account and bank balance of the entity. A bank confirmation is a process that an auditor uses to ensure that the amounts of money in a person's or company's bank account match the numbers in its financial statements. It is a type of audit procedure and it is one of the most significant steps in any financial audit because it is so important for taking proper balances and ensuring that transactions are recorded accurately. A bank confirmation should always be completed at the end of an audit. A bank confirmation letter is an official letter from your bank confirming the amount you deposited. Bank confirmations are required for tax purposes when applying for a mortgage or loan and in the event of fraud. When you make major purchases or transfer funds, your bank will send you one of these letters. If there are any discrepancies, the bank will investigate and report back to you. So ayon mga kapatid, naunawaan ba natin kung gaano kahalaga at kung ano ang ibig sabihin ng bank confirmation? Anyway mga kapatid, ipapakita ko na sa inyo ang bank confirmation ni King RP Rodolfo Impal Palatok galing pa ng UBS o Union Bank of Switzerland at Hong Kong Shanghai Bank Corporation or HSBC. Ito mga kapatid ang magpapatunay na talagang nakapangalan na kay King RP Rodolfo Impal Palatok ang mother account ng lahat ng sagradong biblical accounts. At wala nang iba pang nagmamay-ari nito sa buong mundo, kundi siya lamang. Oops, teka. Na-excite ka na yata kapatid. Seriously, what the fuck are you doing? Hinga muna ng malalim, baka ika'y atakihin. Idilat mo ang iyong mga mata. Eto na. So ayun mga kapatid, ito na ang bank confirmation mula sa UBS, Union Bank of Switzerland, AZ, Bahnhofstrasse 45801, Zurich, Alpha Omega, UBS WCSCH, ESBLP EM 12000. Itong ESBLP mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay ang Samahan ng Bagong Libing Pilipino
At ito namang AM, yan po ay Andy Marcos. Yan yung librong ipinakita ni King RP Rodolfo M. Palpalatok. Ito po ang samahan ng Bagong Lipid Pilipino. So, mula sa uno at to below, lahat po ng bansa, up to 624 accounts. Wow! Ang dami mga kapatid, hindi ba? 624 accounts! Wow naman! Wow! Tignan natin mga kapatid yung AM na sinasabi ko, yung Andy Marcos. Ayan o. Napakarami ang mga code na yan mga kapatid sa bawat mga pahina. Aba, teka. Mukhang interesado ka na ngayong malaman ang mga hiwaga kapatid ha? Anyway, magpapatuloy tayo. Basahin natin mga kapatid. 4. Mr. Rodolfo M. Palpalatok, AAA 777, Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika, number 26, Villa Francisca, Barangay San Roque, Alamino City, Pangasinan, Philippine Island. From the undersigned. Yan yung mga nakapirma sa baba mga kapatid. Issued date, January 2, 2017. Aba mga kapatid, matagal-tagal na palang na-confirm itong accounts ni King RP. Bakit kaya ngayon niya lang inihayag? Account name and number: AAA 777 Morningstar FMCA RP 8384 Rodolfo M. Palpalatok 876-3211-58B22. Sa last will and testament ni Apo mga kapatid, tignan nga natin ang code ni King RP. Rodolfo M. Palpalatok, Trustee, Account Signatory, Morningstar, FMCA, RP 8384. Aba, tama nga mga kapatid. Anyway, magpapatuloy tayo. Subject: Confirmation of Account 861-122-359. O ayan na mga kapatid, confirmation na ito. Basahin ulit natin. Dear Sir, Madam, this official letter of instruction is intended by copies to all institutions of compliance vis-a-vis authorities in executing clearances for the activation of accounts deposited in all banks worldwide intended for liquidation of funds for a reprogram vis-a-vis the World Redevelopment Plan in settlement by the confirmed precious commodities as collateral guarantee, secured and preserved by control number P.I.009 using the Uniform SWIFT system as per 2015 World Bank Infinite Bank Statement in reference for 2017 World Bank Account Validation. Mother account source of origin managed by the Union Bank of Switzerland, EZ, through World Bank. Bank name: Union Bank of Switzerland, EG. Bank address: Bahnhofstrasse 458001, Zurich. Bank phone number, fax number, Bank Commercial Swift, UBS WCHZX. Account name: Alpha Omega, SO. Account number: 999-1222-4349. Uniform SWIFT code WB ASBLP-AM 12000. Uniform ISIN code WB ASBLP-AM 99000. These are reconfirmed infinite treasury of the Union Bank of Switzerland, EG, through World Bank, managing the account Alpha Omega with volume code 777 as the savior with 4% per annum in an eternally maturity per 10 years of time deposit that automatically intended 50% to 70% for the people of the Philippine Islands and 30% to 50% for the world per 10 years of maturity. 50% of fiscal reserve shall be automatically moved and redeemed and be used for humanitarian and national economic development program for the people of the Philippine Islands
50% and the World Bank 50%, and the remaining 50% of fiscal depository balances shall be saved under automatically timed deposit for the period of eternity, with similar program to be generated, and actual balances within this bank are... Well, anyway, sorry mga kapatid, napakaraming pera ito. Hindi ko na alam basahin, ang daming zeros. Well, anyway mga kapatid, mag-shortcut na lang tayo. Napakarami talagang zeros. Nakakaduling basahin. Para sa inyong mga kaalaman mga kapatid kung bakit nagkaroon ng bank confirmation, sapagkat mayroong isang international trader company na gustong mag-trade para sa project. Sa usaping ito mga kapatid ay napakahirap unawain. Ang mga nakakaintindi lamang dito ay ang mga trader. So ginastusan nila ito ng napakalaking halaga upang ma-confirm lamang sa Union Bank of Switzerland kung totoong merong accounts na nagkakahalaga ng ganong kalaking pera. At ayun nga, na-confirm nila at natapuan nilang tunay. Subalit, sa kasagsagan ng pagpoproseso nila para sa gagawing humanitarian project, inabutan naman ng pandemic. Kaya ayun mga kapatid, na-stop. Well. So ayun na nga mga kapatid, ito ang bank account confirmation sa UBS o Union Bank of Switzerland. At isusunod naman natin mga kapatid ang bank confirmation sa HSBC o Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Ayan na nga mga kapatid, ito ang official confirmation na mula sa HSBC, the United Kingdom, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Mga kapatid, kung anuman ang naging senaryo sa UBS bank account confirmation ay halos kapareho lang din dito sa HSBC official confirmation sa bank accounts. Ito mga kapatid ay nagpapatunay na wala talagang ibang makakagalaw ng mga accounts na to maliban lamang sa kanyang kinalugdan na si Morningstar Rodolfo M. Palpalato. Kaya nga mga kapatid, ibinigay na sa kanya ni Abogado Lakay ang full authority. Pakatandaan mga kapatid, wala nang ibang binigyan ng full authority si Abogado Lakay maliban lamang kay King RP Rodolfo M. Palpalato. Kaya nga ipinagkaloob na sa kanya ang original last will and testament na inilublob pa namin sa tubig. Ito mga kapatid, nung inilublob namin ang last will and testament sa tubig. Mga kapatid, andito na yung nilublob. Hindi man lang nasira. Pinapatuyo para maibalik sa lagayan niya. Yan oh, walang nangyari. Hindi nagbago. Kung local ito, kumalat na tong mga ink dito. Kita nyo mga kapatid? Okay. At kaya nga ibinigay na rin sa kanya ang Blue Book na napakahalaga. Ito mga kapatid, ang Blue Book na ibinigay ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edward Marcos kay King RP. Ito naman ay metal plate doon sa loob ng Blue Book. Ayan. At kaya nga rin ibinigay na sa kanya ang susi. Ayan mga kapatid, ang susi na kwentas ni Mr. Marcos. Yan ay ibinigay niya kay King RP upang mabuksan ang safety deposit box sa loob ng Central Bank ng China. At doon nakuha ang mga original documents. At napakarami pa mga kapatid ang ibinigay at iniwan sa kanya ng mga spiritual leaders, lalong-lalo na ni Abogado Lakay. Kung akin pang isa-isahing ipakita sa inyo mga kapatid, nako, aabutin tayo ng 1 taon. Subalit, alam nyo ba mga kapatid na mayroong isang dokumento na magpapatunay kung bakit
nasa Kingdom of Maharlika 777 Morningstar Foundation Incorporated ang lahat ng mga vital documents. Ito ay ating makikita at mababasa sa ipinaglalaban ni Mr. Marcos, My Fighting Faith. Ito ang My Fighting Faith ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Mapapanood nyo rin ito mga kapatid sa aking mga naging content. Kapag pinanood nyo ang content na yun mga kapatid ay makilala nyo kung sino ang helmsman at ang Wonder Boy ni Mr. Marcos at ang higit sa lahat kung sino ang naghasa sa helmsman ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Kaya't mga kapatid, kung nais nyong maliwanagan, panoorin ang aking mga naging content. Malalaman nyo ang mga katotohanan. Kaya nga mga kapatid, kung naghahanap kayo ng buong katotohanan, ay dito nyo lamang makikita sa 777 Morningstar Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika. 45 question. Where will be the consolidated pieces put together? Answer. In the foundation with the code name 777 Morningstar Foundation. Teka mga kapatid, narinig niyo ho ba ng malinaw kung ano yung binabanggit na foundation na kung saan ay doon nakakonsolidate ang lahat ng mga vital documents? Kagaya na lang ng lahat ng aking mga inilalabas sa aking mga content. Kapatid, kung hindi mo pa rin ito maunawaan at ipagpilitan ang maling kaisipan, ang Brilliant Puzzle at ang laro na ito ay hindi para sa iyo. Ito kapatid, ang katibayan ng 777 Morningstar Foundation Incorporated ay legal at tunay. Nairehistro ito noon pang April 4, 2002. Bakit kaya ngayon lang lumutang at ngayon lang nagpakilala? Sana ang iyong mga pagdududa mga kapatid ay mawala na. Halika at ating pakinggan muli at nang maunawaan ng lubusan. 45 question. Where will be the consolidated pieces put together? Answer. In the foundation with the code name 777 Morningstar Foundation, Inc. Mga minamahal naming kababayan, ang inyong lingkod ay mag-iiwan sa inyo ng katanungan. Nakapangalan ba kung kani-kanino ang mother account ng Divine Wealth and Assets o banal na kayamanan ng Diyos o ang sagradong biblical accounts? Kung oo ang iyong kasagutan, pues kapatid, kumuha ka ng bank confirmation at ng magkaalaman. So ayun mga kapatid, naunawaan na ba natin? Naintindihan na ba natin? May pagdududa pa rin ba tayo? Iyon mga kapatid ang mga hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Ngayon ay kakalasa na ang nakataling hiwaga. Kolosas 1:26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Mga kapatid, kung inyong nagustuhan ang aking content na inilabas ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Paki-hit ang notification bell para laging updated sa lahat ng aking content na ilalabas. Please like, comment, and share. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye.